Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay i-share ko sa inyo paano mag-repair ng printer Epson L365. Problema nito, okay yung power, pero dito blinking red light. Sabi ng may-ari, yung ink pad daw ay end of service. So, ang gagawin natin dito, itesting natin siya ulit. Dito, meron tayong ipiprint na document. Yan po ay isang PCB layout. Ngayon, subukan natin i-print kung totoo nga ba ang problema na nasa inkpad. Yan, ready na ang Epson L365. I-print natin itong document. Tingnan natin sa prompt message. Yun, may prompt message. Sabi, service required. Yan. A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact. Okay, support. So, yun po ang problema nitong printer. Ang immediate solution dito ay nire-reset lang ang waste ink pad counter. Yan ay nagiging okay na. Pero since nagre-repair tayo, ay ayusin natin ang pag-repair. So, bali ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung dating ink waste pad, tapos papalitan natin ng improvised na ink waste pad, and then i-reset natin ang waste ink pad counter. Yun ang mga gagawin natin para ma-repair natin itong printer. Sa pagtanggal ng waste ink pad, tanggalin lang yung screw. Tapos dito mahuhugot na yung compartment kung saan nakalagay ang waste ink pad. Yan po yun, oh. Yan po yung waste ink pad na sinasabi. Kung titingnan ninyo sa ano pa lang, oh, physical appearance, ano na talaga. Yan po ay punong-puno na. So, gagawin natin dyan ay magpapalit tayo ng waste ink pad. Pero yung ipapalit natin ay hindi man siya kaparehas, pero at least absorbent din na tela. Pwede po yun. So dito ipinapakita ko lang sa inyo paano ang pagtanggal nito mula sa compartment. So gumamit ako dyan ng tweezer bilang pandukot ng mga waste ink pad na iyan para hindi marumihan yung ating kamay. Ang sunod na ginawa ay hinugasan ang compartment ng waste ink pad, tapos pinatuyo ng matuyo. Inilagay sa loob ng compartment ang cotton cloth na ito. Yan po ay isang absorbent na tela. Pwede rin tayong gumamit dito ng foam o kahit na anong bagay na absorbent. Pwede po yan pamalit sa waste ink pad. So, gagawin natin dito ay ibabalik lang ang waste ink pad compartment na meron ng laman na cotton cloth. At ayan na po na reinstall na po natin ang compartment ng waste ink pad at na-screw na rin yan. Ngayon, mag-testing tayo. Naka-plug in na po ang printer sa power source. Ayan po, yung kulay black. Yan, kulay black na cord. Turn on natin. Tapos, ayan po yung makikita pa rin natin. Andun pa rin yung error. Doon pa rin yung blinking red light. So, bakit nangyayari yan kahit napalitan na natin ng waste ink pad? Kasi sa memory nitong printer ay ano pa rin siya, end of life service. So, kinakailangan i-reset ang waste ink pad counter nito para mawala ang error na iyan.
Na ginawa natin, nag-download tayo ng L365 resetter. Ayan po. Bali, open lang po yung application na iyan. Select natin ang model name. Ayan, L365. Auto selection natin yung port. Tapos, particular adjustment mode. Click ang waste ink pad counter. Then, okay. Check ang main pad counter. Click ang check. Ayan po yung maximum point, 6,207. So, kailangan ma-reset natin yan sa 0. So, ang gagawin natin dyan ay click ang main pad counter. Tapos, i-click ang initialize. When the OK button, ayan. So, may instruction dyan, please turn off the printer. Dito ay turn off ko yung printer. Tapos, click tayo ng OK. Naka-turn off na yung printer. I-click natin yung OK. Tapos, please reboot the printer. Ibig sabihin, i-turn on ulit. Turn on na natin ang printer. Tapos, click OK. Ayan na. Tapos, pagkatapos nito, pag ma-okay na, yun. 0 point na. So, ibig sabihin, na-reset na natin ang waste ink pad counter. Nung ma-reset na ang waste ink pad counter, ayan na po yung naging resulta dito sa printer. Okay na ang power, tapos nawala na yung blinking red light. At kung maririnig ninyo, ayan po, nag-i-initialize na ng printing itong printer. Inaantay lang natin itong mag-print para makasigurado tayo na okay na itong ating ginawa na Epson L365 printer. At ayan na po, nag-print na po ang Epson L365 na printer. So, successful yung ating ginawa na pag-repair. Bale, pinalitan natin ang waste ink pad. Tapos, ni-reset natin ang waste ink pad counter. Mag-print pa tayo ulit para sigurado tayo na 100% na ito ay gagana na ulit. Ayan. Nilagyan na natin ng bond paper yung printer. Tapos, mag-print tayo. Same document pa rin yung ating i-print. Yan. Punta tayo sa file. Then, print. Okay na ang Epson 365. Ready. Yan. Click na natin yung print. Tingnan natin dito sa my printer. Ayan. Nag-print na siya automatic. So, bale, ang naging problema nito ay ink pad end of life service. Yung ginawa natin ay tinanggal natin yung ink pad tapos pinalitan natin ng cotton cloth. Actually, pwede namang foam yung ipalit doon sa ink pad or anything na absorbent. Pwede yon. Nung mapalitan na natin ang ink pad, ni-reset natin ang waste ink pad counter. Tapos, tinesting at ito, okay naman. Sana po ay nagustuhan nyo itong aking video tutorial at mari po lamang ay i-like, i-share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin.